Sa Philippine National Police Academy or PNPA sa Silang Cavite, hinuhubog at sinasanay ang mga kadete upang maging isang magaling at ganap na alagad ng batas. At para sa mga nagbabalak pumasok dito, panoorin po ninyo ito. Usap-usapan sa Facebook, iba't ibang inquiry sa kanilang website, napakaraming number of views ng mga videos na may kinalaman sa PNPA. Patunay lang yan na napakarami ang interesado maging isang kadete. Taon-taon, libu-libong kabataan mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nangangarap na maging PNPA cadet. Pero, hindi basta-basta ang pinagdaraanan ng mga gustong pumasok dito. Sinasala ng gusto ng Academy ang lahat ng aplikante mula sa 30,000 kabataang nag-a-apply hanggang sa ilang daan na lamang na pinakakwalipikadong maging full scholar ng bayan. Una, may mga basic standards tayo, qualifications na hinahanap. Gaya ng single, kailan Filipino citizen siya, edad niya ay 17 to 21 years old, has no family obligation, as well as of course, kailangan niya pasahan yung iba't ibang stages ng paghahanap natin ng mga kadete. Yung unang stage na kailangan niya pasahan ang tinatawag nating PNPA Cadet Admission Test. Taon-taon sa huling linggo ng Oktubre, nagpo-conduct po tayo ng tinatawag nating PNP Cadet Admission Test. Ito po ay isang eksaminasyon kung saan mga more or less 30,000 na mga aplikante ay nag-apply upang kumuha. Dito sa 30,000 na nag-apply, kadalasan ang maiiwan po dyan is mga 1,500 na lang po. So yun ang una po nating sala. Pangalawa, mag-undergo itong pumasa sa PNPA CAT sa tinatawag nating neuropsychiatric examinations. Ang ginagamit natin ngayon sa neuropsychiatric examinations ay tinitingnan natin yung profile ng bawat aplikante. Hindi po siya basta lang pasa o fail the neuro, but rather ano ang profile niya at ang profile ba na yan ay makakabuti sa kanya upang maging mas mabuti siyang public safety officer. For example, yung profile, hindi lang po natin tinitingnan kung matalino siya. Tinitingnan din po natin yung level of deception po niya. Kasi kung matalino yung isang tao at mataas din po yung probabilidad na siya ay maging sinungaling or maging deceitful, abay mas magproblema sa atin sa PNP yun. So, there is a balancing act sa profile ng bawat individual. Justice, integrity, service. Yan ang mga katagang kumakatawan sa Philippine National Police Academy o PNPA. Ang lahat na makakapasok dito ay kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Public Safety. We offer na just like a regular na isang bachelor's degree or baccalaureate degree, wherein it specializes more on laws and jurisprudence, mathematics and science, forensic science, social sciences. Okay, then we have leadership and morality, character development, of course, defense tactics, drills and ceremonies are all incorporated therein. Yung course natin na BSPS is such a unique because we are the ones that only offer that course. And we have that uniqueness because in the academy, life here to being a cadet, we call them as cadets, not ordinary students. They are categorized as cadets that also undergo this cadetship program with this very regimental training for these cadets that we do not only teach them, educate them for public safety services, but also we discipline them to become future officer, gentlemen, and leaders of the public safety services of our country. 4 na taon na tila dadaan sa butas ng karayom ang bawat kadeteng papasok. Hindi lang kasi pisikal na kakayahan ang masusubok sa bawat kadete, kailangan rin nilang maipasa
ang academic requirements ng Academy. All our cadets are considered as scholar, mga scholar ng bayan yan. Kaya they have to always confine themselves to be always academically and, shall we say, tactically proficient, because they have to maintain that rating of, we're trying hard to come up with the standard rating of 7. Okay, so if you get below 7, you will already find yourself something like unsatisfactory. But our thrust, our standard, we come up with at least 7 of 10, 7, then up. Napakarami ang nagnanais na makapasok sa loob ng PNPA, gayong hindi lingid sa nakararami ang hirap sa loob ng Academy. Ano nga ba ang mga benepisyo ng isang kadete? Yung benefits na makukuha ng isang kadete, first and foremost, yung tinatawag natin full scholarship grants. Libre po lahat ang kanilang education and training while inside the academy for 4 years. At isa pa doon, they are receiving 24,700 pay and allowances as part of their training. And then free education and board and lodging and everything. And after graduation, automatically they are government employee under the Tri-Bureau Service, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police. At dahil sa nalalapit na graduation ng Sinagtala Class of 2012, narito ang mensahe ng kanilang direktor. Sa graduate, sa Sinagtala class ng 2012, ang lagi kong sinasabi sa inyo, pagka-graduate nyo sa academy na to, naturuan namin kayo ng mga bagay-bagay na dapat ninyo matutunan. I told you these are the tools that we want you to bring. Pero dapat ninyo tandaan, yung anumang tools na yan, nandyan pa rin kayo na kailan marunong at matuto gumamit ng tools na yun. So kung sakasakali malagay kayo sa dilema paglabas nyo ng academy na to, lagi nyong tandaan na kung ang problema nyo ay aspeto ng mga gawaing trabaho pang araw-araw, look back to your academic classes at pag-aralan nyo kung anong natutunan ko dito na tama kong gawin. Kung ang dilema nyo ngayon ay in terms na ng ethics o sa tama ba yung gagawin ko o mali, go back to your values, go back to what were inculcated sa inyo sa character development program dito sa loob ng academy. Alam nyo ho, in deciding what is best to do between a good and a bad, it's easy to decide to choose the good. Between a bad and a bad, it's easy to say, I will not do anything. The hardest thing that you will be facing is when you are confronted of doing two things that are right but will clash with each other. Marami kayong hugutin na values na kailangan. Pero be assured, pray and ask for God's guidance and you can have